Samantala, ang mga larawan ng mga nahuling pating at dolphin na kabilang sa endangered species o hayop na nanganganib ng maubos kumalat sa internet. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng hindi maparusahan ang nakahuli sa mga ito. Narito ang report. Mula nang ma-upload sa Facebook noong Marso, mahigit 400 beses nang nirepost o shinare ang mga litratong ito ng di tamang pagtrato sa ilang di pangkaraniwang isda. Ang mga nakahuli, tila labis ang tuwa sa malaking bingwit at pumosing pa kasama ang isang dolphin na tinusok ng hook. Ayon sa mga eksperto, rough-toothed dolphin, hammerhead shark at oceanic sunfish o mola-mola ang ilan sa mga nasa larawan na pawang mga endangered species na. Kaya sa ilalim ng batas, bawal hulihin ang mga ito. Pero sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tila bycatch o di sinasadya ang pagkakahuli sa mga isda. Long line fishing daw kasi ang ginamit na paraan ng panguhuli sa mga ito. It's a long line fisheries where you have multiple hooks attached to a line. Tapos merong bait yan. Tapos nilalagay yan sa mahabang stretch of water. Dahil may bait siya kung iba-iba ang nahuhuli niya. Sa ganitong pagkakataon, wala raw parusang ipapataw sa mga nakahuli ng isda kahit pa man endangered ang mga ito. Ayon kasi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kailangan daw kasi may intensyong hulihin ang endangered species para masabing lumabag ito sa batas. Hindi rin daw malinaw kung sa Pilipinas nga ba nahuli ang mga ito. Ang Pilipinas, hindi tayo masyadong gumagawa ng long line fisheries within our waters. Probably these are longliners employing our people. Pero giit ng World Wildlife Fund o WWF, sadya man o hindi ay malaking banta raw ito sa yamang dagat. Base raw kasi sa pag-aaral noong 2009, lumabas na aabot sa 40% ng mga huling isda sa buong mundo ay nakukuha ng bycatch. So for every tuna na mahuli natin, meron tayong isa, baka dalawang sharks, baka dalawang ibang species na hindi naman ganun kataas yung value. Most of the time, these are thrown back out into the sea. Ito yung tinatawag nating trash fish. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.